Muling idineklara ng Iran ang pagsasara ng Strait of Hormuz na mahalagang daluyan ng komersyo. Ito ay matapos ang muling pag-atake ng Iran at US. Kaugnay niya, makakausap natin ang security analyst at associate professor ng De La Salle University, si Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at welcome back sa Arangkada Balita, Dr. Ona. Magandang gabi, Jack. And once again, maraming salamat sa inyong imbitasyon. Yes, Dr. Happy Ona. Independence Day, Jack, ah. Yes, Happy Independence Day, sir. I hope na nag-enjoy kayo dito sa long weekend na to. Dr. Ona, ito, habang busy tayo sa mga nagaganap sa politika dito sa bansa, kung baga tayo may mga sarili na tayong problema, ito, may nakita pala tayo, bigla nagulat na lang tayo, medyo nagkaroon na naman pala ng tensyon dyan sa Middle East. Ano ho yung nangyari? Yes, totoo yan, Jack. Dahil nga nagkakaroon ng malaking impasse dito sa nangyayaring negosasyon, ang tawag nila Memorandum of Understanding, para tuluyan ng magkaroon ng kapayapaan dito sa region na ito. However, mukhang natatagalan yata yung Estados Unidos at nag-decide sila na maglunsad ng mga ilang pag-atake. At ang kanilang claim ay para protektahan din yung kanilang mga puwersa na nandyan sa region, no? And alam niyo naman na nangyari after the attack committed by the United States, no? Gumanti rin yung Iran, at hindi rin patitinag at nagdeklara na naman ng Iran na pagko-close o pagsasarado ng Strait of Hormuz. Nandito tayo ngayon sa sitwasyon na to. Although nag-announce si President Trump, actually nagbanta siya na atake ulit, pero nag-announce siya na malapit na daw silang magkasundo at hindi na daw siya magkakaroon ng follow-up attack. So nandun tayo sa situation na ito kung saan hinihintay ngayon natin yung kahihinatnan nung magkabilang atake. Pero yun nga, Dr. Ona, parehas nga nagtuturoan ng Iran at US na kung sino yung lumabag sa memorandum na yung of understanding nga or yung ganyan. Pero ano ho ba yung basa nyo? Sino ba talaga yung naggawa ng paglabag? Iba-iba kasi, Jack, no? Kung titingnan mo, talagang ang Estados Unidos ang nagpipilit, no, na magkaroon na ng permanent na ceasefire dito. Although sinasabi naman ng Iran na yes, gusto rin namin 'yan, kaya lang kailangan din naman na maayos yung terms, mukhang mukhang hindi katanggap-tanggap sa Iran yung hinihingi ng Estados Unidos katulad nung pagtitigil ng kanilang nuclear program, Kasi nga nangangamba ang Estados Unidos na ito'y maging militarized at sinasabi naman ng Iran na paano naman yung aming civilian program. Yun yung pinakamalaking tinik dito sa dito sa nangyayaring impasse. Isama mo na diyan yung kagustuhan ng Iran na matanggal yung mga sanctions sa kanila. Na dahil nga malaki din yung naging pinsala na nangyari since last year, sa sunod-sunod na pag-atake against Iran. And Dr. Ona, do you see this na mag-escalate at babalik tayo doon sa naging sitwasyon noong I think that was March? Or tingin nyo naman hindi? Hindi na tayo babalik sa ganong klaseng kalala yung sitwasyon? Palagay ko papunta na tayo dun sa exit, dahil nga sa side naman ng Estados Unidos, tumitindi yung political pressure, Alam naman natin na malapit na yung kanilang midterm election at napaka-unpopular ni President Trump ngayon, mababa yung kanyang satisfaction rating, approval rating dahil nga dito sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Sa Iran naman, nakikita naman natin na talagang nagsasuffer yung kanilang economy, At aminado naman sila diyan at kagustuhan din nila talaga na matapos itong kaguluhan na to. Yun nga lang sa isang acceptable na pamamaraan. Doon sila ngayon medyo nagkakaroon ng impasse and hopefully in the next few weeks magkaroon na talaga ng kasunduan. And dumako naman tayo dito sa mga problema natin sa mismong bansa natin, Dr. Ona. Actually, may isang interview ako na panood sa inyo at sinabi na yung parang yung may influence yung China dito sa sinasabing destabilization dito sa ating pamahalaan. Oo nga eh. Kung ako kasi ang tatanungin mo, matagal na namin pinag-aaralan itong mga galawan na ito, sabi ko nga, kung hard evidence ang iyong kukunin, mahihirapan tayo diyan dahil nga karamihan ng mga ito ay mga covert, hindi nakikita sa simpleng pamamaraan, Pero if you will connect the dots, if you will look at the personalities who are involved dito, makukuha mo na, These are the same people na na-label ng mga tsinador. Ito yung mga political leaders natin na
habang binobomba yung ating mga Coast Guard at mga kasundaluhan sa West Philippine Sea ay nagkikibing balikat at nananatiling busa lang kanilang mga mga bibig pagdating dito sa usapin ng West Philippine Sea. Itong mga politicians na to ay are the same politicians na nandito ngayon na apparently mukhang kapit-tuko ngayon dyan sa kanilang pwesto sa Senado. At again, makikita mo na nag-i-instigate ng kung ano-anong mga fake information, no, para yan, alam mo na, ang tao ma-agitate ang mga tao. Oo, and Tol, nabanggit mo na rin yung China, Dr. Ona. Huling tanong na lang po, ano po ang reaction nyo doon sa ban na ginawa kay Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang pamilya ng China? Tinawag itong ng DFA na unfriendly act. Do you agree? Of course, no. Yun nga, imbis na pahupain natin yung tensyon, ay nagkakaroon tayo ng ganitong personalan na na pamamaraan, nagiging personal, Pero kung titingnan mo kasi, sana sagutin na lang ng China yung mga sinasabi ni Secretary Teodoro dung sa Shangri-La Dialogue. Kung ano-anong tinanong kay Secretary Teodoro na isagot naman niya at ipinunto naman niya na wala namang naging respond yung Chinese delegation. Sana sa ganung pamamaraan na lang kaysa sa ganitong parang isip bata na huwag ka na lang magpunta sa amin, nalisin ka ng candy. Wag sana gano'n at maging open sana yung Chinese side sa dialogo. Okay, nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Sherwin Ona. Magandang gabi po at again, Happy Independence Day, sir. Ingat po. Maganda gabi. Salamat, Jack. Mabuhay kayo. Sige po.